iba at susunod na programa ng lungsod inilatag ni Mayor Jeannie Sandoval sa kanyang State of the City Address 2026. Sariwa at abot kayang bilihin muling inilapit sa mga Malabueño sa kadiwa ng Pangulo. Nutrition Month 2026 masiglang ipinagdiwang sa pamamagitan ng wellness activities at health services. National pension para sa mga bagong senior citizens beneficiaries ipinamahagi. Ikatlong tranche ng Malabon-Ahon Blue Card nagsimula na. Kasunduan ng DepEd at Malabon para sa pagpapatayo at rehabilitasyon ng mga paaralan sa Malabon nilagdaan. 250 estudyante ng City of Malabon University nagtapos sa Cash for Work program. Far Square Roadshow nagbigay ng kaalaman sa disaster preparedness. Film screening caravan tungkol sa microplastic isinagawa sa Malabon. 10 kilong libreng bigas muling ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Mga jail personnel ng BJMP sumailalim sa first aid at CPR training. Yan at iba pa ang balita tutukan sa Malabueños Weekend Report. Magandang gabi, ito ang Malabueños Weekend Report. Ako po si Clarice Pagabo. At ako si Abby Peralta. Mahalagang programa, proyekto at mga susunod na hakbang para sa lungsod ng Malabon ang inilatag ni Mayor Jeannie Sandoval sa kanyang ika-4 na State of the City Address. Yan ang balitang aking tinutukan. Isang makasaysayang araw para sa lungsod ng Malabon ang State of the City Address 2026 ni Mayor Jeannie Sandoval na may temang mas matatag na Malabon, pinalawak na oportunidad, pinabilis na pag-unlad. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng pamahalaan, mga miyembro ng sangguniang panlunsod, mga punong barangay, mga kinatawan ng iba't ibang ahensya, pribadong sektor at mga Malabueño mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Formal na binuksan ang sesyon ng sangguniang panlunsod para sa paghahatid ng State of the City Address, kung saan inilatag ng alkalde ang mga programa, proyektong naisakatuparan at mga susunod na hakbang ng lokal na pamahalaan para sa patuloy na pag-unlad ng Malabon at mas mahusay na serbisyo para sa bawat Malabueño. Sinimula ni Mayor Jeannie Sandoval ang kanyang ulat sa mga hakbang ng lokal na pamahalaan upang palakasin ang ekonomiya ng Malabon sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming trabaho, suporta sa mga lokal na negosyo at pagpapalawak ng mga programang pangkabuhayan para sa mas maraming Malabueño. Binigyang diin din sa SOCA ang patuloy na pagpapalawak ng oportunidad sa pamamagitan ng mga programang pang-edukasyon, skills training, educational assistance at iba pang serbisyong panlipunan para sa iba't ibang sektor. So ang daming pagbabago, no? Imagine 6,000 mag-aaral ng CMU ay libre na nakakapag-aral sa ating pamantasan at ito ay dahil sa ating local government sa pangunguna ng ating Mayor Jeannie Sandoval at City Administrator na rin, no? Dr. Alexander Rosete. So kailan lamang, no, nakuha natin ang COPC 100%, so ibig sabihin ang ating mga mag-aaral ay kinikilala, no, na kung sila man ay magte-take ng board examination ay sila na ipapayagan at kung mag-a-abroad sila, no, meron na sila makukuhang CAV at hindi lang yon, yung IR din, no, nagbukas ito ng maraming opportunities sa CMU na ngayon ay naibalik na natin after 33 years, nagkaroon na tayo ng UNIFAS. So yun yung pinagpapasalamat namin sa local government na hindi tayo binitawan, no, patuloy yung kanilang suporta sa lahat ng aspeto. Pinalawak din ng lungsod ang iba't ibang social assistance programs para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Hitik na hitik naman tayo pagdating sa mga programa at serbisyo para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Alam naman natin na ang aming departamento ay lahat halos ng sektor, vulnerable sector sa lipunan ay nasasaklawan. No? So, una sa lahat, lalo na yung ating mga kabataan, pagdating sa child protection, and then sa kabuuan, yung social protection programs and services ng CSWDD ay sadya namang
alam ko, damang-dama, no? Sa lahat naman ng bahagi ng programa na inilalatag sa atin mula sa national government, ipinapadalo ito sa pamamagitan ng City Social Welfare Development Department sa pangunguna ng ating Mayor Jeannie Sandoval. Kabilang dito ang patuloy na suporta sa mga persons with disabilities at solo parents. Meron kaming disability advocacy program wherein mas pinapalawak namin yung kaalaman ng mga kapatid natin may kapansanan. Meron din tayong PWD welfare program kung saan nagbibigay tayo ng iba't ibang social services to them such as therapy, free assessment, and also supporting giant persons with disabilities. Unang-una nagpapasalamat po kay Mayor Jenny Sandoval sa mga programa at assistant po na ipinagkakaloob niya sa aming mga PWD. Napakalaking tulong po nito sa amin. Lalo na sa pangungunahin naming pangangailan tulad ng saklay, wheelchair, ayun po yung mga programa. Bilang solo parent, nabuo ang Malabon Ahon Blue Card Consumers Cooperative. Ito po ay cooperative ng mga solo parent na kung saan isa po si Mayor po ang tumulong upang kami po ay matulungan na magkaroon na makapag-umpisa para sa isang co-op. Sa ngayon po na ito po ay sa pamamagitan po ng co-op na to, lahat ko ano man yung mga paninda na meron ang mga solo parent, pwede po nilang i-ano sa co-op upang maialok at maipakita, maipakater po at sa pamamagitan po nun, matutulungan sila sa kanilang mga munting pinagkakakitaan. Kaya lubos po ang aming pasasalamat sa ating butihing mayor dahil patuloy na pinapakita niya po ang kanyang suporta at mga oportunidad na ibinibigay niya para sa mga solo parent na katulad ko po. Isa sa mga pinakanatuwang anunsyo sa SOCA ay ang paglalabas ng ikatlong tranche ng Malabon Ahon Blue Card sa mismong araw ng State of the City address. Mahigit 93,000 na Blue Card holders ang inaasahang makikinabang sa naturang programa. Bago tayo magtapos, meron akong magandang balita para sa ating mga kababayan. Ngayong araw, July 29, sa ganap ng alas 5 ng hapon, ilalabas na natin ang third tranche ng suportang pinansyal ng ating pamalang lungsod sa inyong mga Blue Card. Malaki pong tulong po sa akin to kasi po nakakabili po ako ng grocery item, maintenance ko po sa gamot. Patuloy ring pinalalakas ng lungsod ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng libreng konsultasyon, gamot, operasyon at pagpapahusay ng OSMAL, San Lorenzo Ruiz Hospital at mga Super Health Center, kabilang ang pagdaragdag ng makabagong kagamitang medikal at pasilidad. Isinusulong din ng lokal na pamahalaan ang digitalization ng mga transaksyon, patuloy na pagsasanay ng mga kawani, at ang paggamit ng teknolohiya upang mas maging mabilis ang paghahatid ng serbisyo publiko. Pinalakas din ang emergency response, disaster preparedness at mga hakbang upang mapabuti ang pamamahala sa transportasyon at trapiko sa lungsod. Inilahad din sa SOCA ang mga proyektong naghahanda sa Malabon para sa hinaharap, kabilang ang mga programang pabahay, flood mitigation projects, drainage at pumping station, pangangalaga sa kalikasan, modernisasyon ng mga pasilidad, turismo, sining at kultura at reclamation project bilang bahagi ng pangmatagalang pag-unlad ng lungsod. Sa ngayon, marami tayong isinasagawang paghahanda para sa mga darating na kalamidad at ang ating tanggapan ay patuloy na nagbibigay ng mga impormasyon at mga kaalaman para sa kahandaan ng ating mga kababayan. Sa kabuuan, ipinakita sa State of the City Address 2026 ang mga naging bunga ng pagpapatupad ng Lucky 9-Point Agenda at ang direksyon ng pamahalaang lungsod para sa mga susunod na taon. Mula sa pagpapalakas ng ekonomiya at kabuhayan, pagpapalawak ng oportunidad sa edukasyon at social services, pagpapaigting ng serbisyong pangkalusugan, modernisasyon ng serbisyo publiko, hanggang sa pagpapatuloy ng mga proyektong naghahanda sa Malabon para sa mas ligtas, mas matatag at mas maunlad na kinabukasan. Sa parehong araw ng SOCA, iginawa din kay Mayor Jeannie Sandoval ang Eternal Flame of Governance Trophy mula sa RPMD Foundation matapos siyang kilalaning rank 1 top city mayor in the Philippines batay sa mataas na governance index
trust rating at performance ratings. Samantala, sinabi ni Mayor Jeannie Sandoval na ikinatuwa niya ang positibong pagtanggap ng mga Malabueño sa mga programa at proyektong naipatupad ng lokal na pamahalaan. Ngunit marami pa, aniya, ang nakahanay ng inisyatiba upang lalo pang mapaunlad ang Malabon at mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat residente. Dagdag pa ng alkalde na naging posible ito dahil na rin sa pakikiisa ng mga Malabueño sa mga programang kanyang inilulunsad. Alam pa po natin paigtingin yung mga programa. Katulad po ng pagtatayo ng additional na gusali para sa ospital, pagdagdag po ng mga school buildings, mga classrooms, dahil ang edukasyon syempre ay siyang haligi ng ating pundasyon ng kinabukasan ng ating mga kababayan at pagpapatuloy pa po natin ang mga programa sa ilalim po ng Blue Card. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Abby Peralta, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Muling inilapit sa mga Malabueño ang sariwa at abot-kayang mga pangunahing bilihin sa pagbabalik ng kadiwa ng Pangulo sa Hulong Duhat Covered Court. Narito ang ulat ni Abigail Malik. Muling naghatid ng abot-kayang pangunahing bilihin ang kadiwa ng Pangulo sa mga Malabueño matapos itong isagawa sa Barangay Acacia at Hulong Duhat Covered Court. Sa ilalim ng programa, nabigyan ng pagkakataon ng mga kabilang sa vulnerable sectors na makabili ng dekalidad na bigas sa halagang 20 pesos kada kilo, kasama ang iba pang pangunahing bilihin na mas mababa pa ang presyo kumpara sa karaniwang halaga nito sa merkado. Layunin ng kadiwa ng Pangulo na mapagaan ang gastusin ng bawat pamilya at matiyak na may sapat at abot-kayang pagkain sa hapag ng bawat Malabueño. Bahagi rin ito ng patuloy na pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang mailapit ang mga programang may direktang pakinabang sa mga higit pang nangangailangan. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, mas marami pang pamilyang Malabueño ang nabigyan ng pagkakataong makatipid sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, habang patuloy na isinusulong ang seguridad sa pagkain at kapakanan ng bawat mamamayan. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Abigail Malik, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Masiglang ipinagdiwang sa Malabon ang Nutrition Month 2026 sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad na nagtataguyod ng aktibong pamumuhay at wastong nutrisyon. Nagtapos sa isang masiglang programa ang pagdiriwang ng Nutrition Month 2026 sa Malabon matapos magsama-sama ang mahigit 115 na Malabueño para sa pinasiglang Malabon, Galaw-Galaw para sa Kalusugan na ginanap sa Malabon Sports Center. Dumalo sa programa ang mga senior citizen, person with disabilities o PWD, mga kabataan at iba pang sektor upang makiisa sa mga aktibidad na nagtataguyod ng aktibong pamumuhay at wastong nutrisyon. Pinangunahan ng City Health Department sa ilalim ng pamumuno ni OIC Dr. Bernadette Bordador ang programa na sinimulan sa isang Zumba session bilang paghikayat sa publiko na gawing bahagi ng kanilang araw-araw na buhay ang regular na pag-ehersisyo. Ngayon po, tayo ay nagsasagawa ng isang Zumba to create more movement. Ito ay galaw-galaw para sa kalusugan. Ang paggalaw ay isa sa mga basic na mga proseso na pwede natin gawin. It's part of an exercise para mag-improve yung ating katawan. Konting-konti lang naman ang kailangan nating exercise. 30 minutes a day lang siya, 5 times a week lang, for a total of 150 minutes for the whole week. Pwede rin yun installment, pwede rin sa umaga, start mo, and then kumpletuhin mo sa hapon, para at least makompleto mo yung 30 minutes per day na yon. And that, yung mga movements na yon, nagpapalakas ng katawan natin, nagpapaganda ng tibok ng puso natin. At the same time, more movement can create muscle memory para alam ng katawan na maging strong siya para ma-avoid yung mga accidents, yung mga pagkadulas, pagka-imbalance, particularly in different ages in life. Mag-start syempre at the younger age, habang tumatanda tayo, lalong lumalakas yung katawan natin sa paggalaw o sa pagkilos. Para pagdating dun sa punto na tayo ay mga senior citizens na, mas strong ang ating mga legs, kayang bumalanse at hindi agad-agad matutumba.
Yon. Sana po, kapag meron mga ganitong activity, tangkilikin po natin para po lahat tayo sa Malabon, lahat tayong mga Malabueño ay lumakas at sumigla at ang katawan natin ay lalong may tibay against sa mga sakit. Maraming salamat po. Nagkaroon din ng mga talakayan tungkol sa 10 Kumain-Mens para sa healthy living, wastong nutrisyon, tamang hydration, pagtigil sa paninigarilyo at vaping at kahalagahan ng regular na ehersisyo sa pisikal at mental na kalusugan. Bukod dito, nagsagawa rin ng usaping nutrisyon sa barangay, libreng health screening at nutrition counseling, wellness booth at pamamahagi ng health products at giveaways sa tulong ng mga katuwang na ahensya at sponsors. Based po sa experience namin today, kung saan nakapag-zumba po kami and mas naging active pa po ang aming kalusugan. Also, nalagdagan pa po ang knowledge namin about sa healthy and paano po mapangalagaan ang aming sariling kalusugan and also ma-share po sa ibang kabataan. Sumayaw po ba kayo kanina? Konti lang. Kasi ako di ba inano ako kanina din, mataas yung dugo ko kaya hindi masyado ako na gano'n. Pero ting umaga, nagja-jogging ako ting umaga doon sa amin. Nakiisa rin si Mayor Jeannie Sandoval at hinikayat ang mga Malabueño na isabuhay ang mga natutunang aral upang mapanatili ang mabuting kalusugan ng bawat pamilya. Binigyang diin ng pamahalaang lungsod ng Malabon na ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi lamang para sa panahon ng Nutrition Month, kundi isang panghabang buhay na responsibilidad. Sa tamang pagkain, regular na paggalaw ng katawan, at malusog na pamumuhay, sama-samang maisusulong ang isang mas malusog na Malabon. Natanggap na ng mga bagong senior citizens beneficiary sa Malabon ang kanilang national pension para sa ikalawang quarter ng taon. Nakatanggap ng tig 3,000 pesos national pension ang 34 na bagong senior citizens beneficiary sa Malabon. Personal na inabot ni Mayor Jeannie Sandoval ang pensyon ng mga bagong benepisyaryo, katuwang ang Office for Senior Citizens Affairs at Department of Social Welfare and Development. Bahagi ito ng social pension program ng DSWD para sa mga kwalipikadong senior citizens na maaaring gamitin ng cash assistance para sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kabuuan, nasa 14,475 na senior citizens sa Malabon ang nakakatanggap ng social pension. Patuloy namang isinasagawa ng DSWD ang validation ng mga kwalipikadong senior citizens na maaari pang maging benepisyaryo ng programa. Ayon sa OSCA, pinapayuhan ng mga benepisyaryo na abangan ang opisyal na anunsyo para sa schedule ng susunod na payout. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Clarice Pagobo, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Good news para sa mga Malabueños matapos i-anunsyo ni Mayor Jeannie Sandoval ang paglabas ng ikatlong tranche ng financial assistance. Bago tayo magtapos, meron ako magandang balita para sa ating mga kababayan. Ngayong araw, July 29, sa ganap ng alas 5 ng hapon, ilalabas na natin ang third tranche ng suportang pinansyal ng ating pamalang lungsod sa inyong mga Blue Card. Sa State of the City address ni Mayor Jeannie Sandoval nitong July 29, inanunsyo ang paglalabas ng ikatlong tranche ng Malabon Ahon Blue Card o MABC. Sa ilalim nito, makatatanggap ng 500 pesos ang mahigit 93,000 na benepisyaryo ng Blue Card. Dahil dito, agad na nagtungo mga cardholders sa iba't ibang USSC branches at BancNet kiosk machine upang i-withdraw ang kanilang ayuda. May ilan din Malabueño na ibinahagi sa social media ang paggamit ng kanilang Blue Card sa pamimili ng grocery at nagpahayag ng pasasalamat sa natanggap na ikatlong tranche ng MABC. Samantala, para sa mga hindi pa nakakapag-claim ng kanilang ayuda, maaari pa rin mag-withdraw sa alinmang sangay ng USSC o sa mga BancNet kiosk machines. Maaari rin gamitin ang Malabon Ahon Blue Card bilang debit card sa pamimili sa mga department store, mall,
drugstore at iba pang partner na establishments upang makakuha ng mga diskwento. Nag-uulat mula sa Malabon TV, ako po si Roland Castillo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Lumagda sa isang kasunduan ng Malabon City Government at Department of Education para sa pagkapatayo at pagsasaayos sa mga pasilidad sa ilang pampublikong paaralan sa lungsod. Nilagdaan ni Mayor Jeannie Sandoval at ni DepEd Assistant Secretary for Human Resource and Organizational Development, Aurelio Paulo G. Bartolome, ang Memorandum of Agreement o MOA para sa pagkapatupad ng mga school infrastructure projects sa Malabon. Sa ilalim ng kasunduan, popondohan ang pagkapatayo ng 24 na palapag na gusali na may 12 silid-aralan sa Malabon Elementary School at Panghulo Elementary School. Kasama rin sa proyekto ang paglalagay ng mga upuan sa bawat bagong silid-aralan. Kasama rin sa programa ang rehabilitasyon ng isang 4 na palapag na gusali na may 16 na silid-aralan sa Santiago Sihuco Memorial School at ang pagsasaayos ng 8 silid-aralan sa Potrero Elementary School. Ayon sa mga opisyal, bahagi ang proyekto ng pagpapabuti ng mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan upang magkaroon ng mas ligtas at mas angkop na kapaligiran para sa pag-aaral ng mga estudyante at pagtuturo ng mga guro. Nakatanggap ng kanilang payout ang 250 estudyante ng City of Malabon University matapos matagumpay na makumpleto ang 25 araw na Cash for Work program sa pakikipagtulungan ng DSWD-NCR. Bukod sa karagdagang kita, nagsilbi rin ang programa bilang pagkakataon para sa mga estudyante na makapagbahagi ng serbisyo sa komunidad at makakuha ng mahalagang karanasan na magagamit sa kanilang kinabukasan. Ayon kay Mayor Jeannie Sandoval, patuloy na palalawakin ng pamahalaang lungsod ng Malabon ang mga programang nagbibigay ng pag-asa at oportunidad sa mga kabataang Malabueño sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya. Layunin ng lokal na pamahalaan na makapaghatid pa ng mas maraming programang magbibigay ng suporta at mas magandang kinabukasan para sa bawat Malabueño. Panibagong karangalan ang nauwi ng isang atletang Malabueño matapos magwagi sa 2026 National Taekwondo Championship. Nasungkit ni Suiza Medela Tanchoco ng Team Limitless Taekwondo ang gintong medalya sa Female Grade School Under 136 Black Belt category ng 2026 National Taekwondo Championship. Idinaos ang kompetisyon noong July 25 at 26 sa Ninoy Aquino Stadium kung saan nagtipo ng mga taekwondo athletes mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dahil sa kanyang panalo, nakapag-uwi si Tanchoco ng gintong medalya at panibagong karangalan para sa Malabon. Patuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang organisasyon sa isinagawang induction at handover ceremonies ng kanilang mga bagong opisyal. Dumalo sina Mayor Jeannie Sandoval at First Gentleman Ricky Sandoval sa 12th handover and induction ceremonies at Governor's Visit ng Philippine Malabon Cultural Institute. Sa programa, binati ng alkalde ang mga bagong halal at naitalang opisyal at kinilala ang kanilang mahalagang papel sa patuloy na pagpapaunlad ng samahan at ng komunidad. Pinasalamatan din niya ang Philippine Malabon Cultural Institute sa patuloy nitong pagsusulong ng kultura, pagkakaibigan at mga programang may positibong ambag sa lungsod. Samantala, nakiisa rin si Mayor Jeannie Sandoval sa 44th induction at 40th turnover ceremony ng United Architects of the Philippines Kamanaba Hilaga Chapter. Binati rin nila ang mga bagong opisyal ng samahan at kinilala ang naging serbisyo ng mga lider na nagtapos ng kanilang panunungkulan. Inaasahan ding lalo pang magpapatibay ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng hanay ng mga arkitekto sa pagsusulong ng mga proyektong makakatulong sa pagbuo ng mas ligtas, maayos at progresibong pamayanan para sa mga Malabueño. Mas pinaigting ang kampanya sa kahandaan sa sakuna sa pamamagitan ng Fire Square Roadshow ng Bureau of Fire Protection na naghatid ng mahalagang kaalaman sa fire safety at emergency response. Narito ang ulat ni Roland Castillo.
Matagumpay na isinagawa ang Far Square Roadshow 2026 sa Robinsons, Malabon nitong July 30. Pinangunahan ito ng Bureau of Fire Protection o BFP-NCR sa pakikipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Malabon sa pamumuno ni Mayor Jimmy Sandoval. Nakaisa rin sa programa ang Meralco, Malabon MDRRMO, Malabon PDAO at iba pang katuwang na ahensya. Personal na dumalo si Mayor Jeannie Sandoval at binigyang diin sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng kahandaan at tamang kaalaman sa oras ng sakuna. Dinuluhan ng programa ng mga kabataan mula sa iba't ibang paaralan sa Malabon na lumahok sa mga inihandang learning stations. Kabilang sa mga aktibidad ang rappelling demonstration, tamang paggamit ng fire extinguisher, basic life support o BLS, exit drill simulation sa collapse structure, electric safety game at rescue equipment exhibit. Ayon sa BFP, layunin ng Far Square Roadshow na mapalawak ang kaalaman ng publiko, lalo na ng mga kabataan sa tamang paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Ipapakita natin dito kung ano ba yung mga pangunahing ginagawa ni BFP at ni DRRMO tuwing may kalamidad o sakuna. Nandiyan yung mga pagsasagawa natin ng pagtuturo natin sa mga kabataan kung paano gumamit ng fire extinguisher. Nandiyan din yung pagtuturo natin sa mga kabataan kung paano mag-conduct ng CPR na isa sa masasabi natin kailangan matutunan ng ating mga kabataan. Kasi life-saving skills yan. Sino-showcase din natin dito yung mga kagamitan natin na kung saan yun yung pangunahin natin kinakailangan upang maisakatuparan natin yung ating mandato sa pagliligtas ng buhay. Ayon kay RJ Rosales, mahalaga ang mga programang tulad nito upang mahubog ang kahandaan ng mga kabataan at mapalawak pa ang kanilang kaalaman sa disaster preparedness. Itong mga batang to, hindi sila yung parang alam mo yun, iba kasi ngayon yung generations, pero itong mga batang to, they know na ito yung mangyayari kapag may mga emergencies like this, makakatulong ito sa kanila, hindi lang pang school, hindi lang pang sa kanila, but also for the community itself. Because it lives by the motto of together we serve sa Robert Scout po. And thank you so much for organizing this kind of activity. Thank you so much. Samantala, ibinahagi ng mga estudyanteng dumalo na malaking tulong ang mga natutunan nila upang maging handa sa oras ng sakuna at makatulong sa kanilang komunidad. Mahalaga po siya kasi hindi lang naman po tayo namumuhay ng mag-isa lang, and syempre yung skill din na kailangan ma-develop mismo sa student para kung sakali mangyari man sa kanila or mayroon mang mga lugar na kalapit nila and aware naman sila, kaya po nilang tumulong sa makakaya po nila. Halaga po kasi yung mga basic life skills po, kailangan po natin i-apply to. Hindi lang naman po ito sa mga basic emergencies, katulad po ng mga sunog, lindol. Ma-apply din po natin to araw-araw sa mga, hindi rin po kasi natin hawak kapag nagkakaroon po tayo ng mga natural disasters. Kaya mas okay po na yung ganitong event po is natuturuan po tayo na yun nga po, ma-apply po yung mga basic life emergency skills. Bilang bahagi ng programa, namahagi rin ng BFP ng mga emergency go-back sa mga kalahok upang higit pang isulong ang kahandaan sa anumang emergency. Nagbabalita mula sa Malabon TV, ako po si Roland Castillo, kagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Pinalawak naman ang kamalayan ng publiko tungkol sa epekto ng microplastics sa kalusugan at kalikasan sa isinagawang IEC Film Screening Caravan sa Malabon. Narito ang report ni Abigail Malik. Bilang bahagi ng Plastic Free July, nagsagawa ang Ahon Kabataan Malabon ng isang film screening caravan sa ilalim ng Information, Education and Communication Campaign. Tampok sa programa ang award-winning international documentary na Plastic People, The Hidden Crisis of Microplastics, na tumatalakay sa hindi nakikitang banta ng microplastics at sa malawak nitong epekto sa kalikasan, mga hayop at kalusugan ng tao. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng Mother Earth Foundation, katuwang ang City Environment and Natural Resources Office Malabon, at ang tanggapan ni Konsehal Dr. Payapa Ona bilang bahagi ng kanilang advokasya para sa pangangalaga sa kapaligiran. At katulad na ating mga kabataan na naririto ngayon, ang kanilang adhikain
mangalaga sa ating kalikasan dito sa ating lungsod ng Malabon. At sila yung mga kabataang magmamana ng ating kalikasan sa mga susunod na henerasyon. Dinaluhan ito ng mga kabataan mula sa iba't ibang paaralan, organisasyon at mga barangay sa lungsod. Layunin ng programa na palalimin ang kamalayan ng mga kabataan tungkol sa panganib ng microplastics. Para sa ilang eksperto, ito ay hindi lamang matatagpuan sa karagatan o sa mga tambak na basura, kundi maaari ring matagpuan sa pagkain, inumin, hangin at maging sa katawan ng tao. Ayon sa United Nations Environment Programme, mahigit 400 milyong tonelada ng plastik ang nalilikha sa buong mundo bawat taon. Malaking bahagi nito ay napupunta sa kapaligiran na nagdudulot ng lumalalang polusyon at banta sa kalusugan ng tao at ng mundo. Batay naman sa Organization for Economic Cooperation and Development, 70% lamang ng plastic waste sa buong mundo ang nire-recycle. Kung walang mas matinding hakbang, inaasahang halos 3 beses ang itataas ng paggamit ng plastic pagsapit ng 2060. Samantala, ayon sa World Health Organization, bagamat patuloy pang pinag-aaralan ang eksaktong epekto ng microplastic sa kalusugan ng tao, hinihikayat nito ang pagpapalakas ng mga hakbang upang mabawasan ang plastic pollution at maprotektahan ng kalusugan at kapaligiran. Hindi po tayo dito dapat natatapos. Dapat po ay patuloy na nilalabanan po natin na we make producers accountable. Kasi hindi po dapat sinisisi lang lagi sa nasa laylayan ang problema ng plastic. Dapat po nakikita din ng mga kabataan na hindi kami ang problema, kundi kami ang part ng solusyon. At community-based solutions po ang pinaka nag-work at kaya po nating i-scale up. Para naman sa organisasyon ng Ahon Kabataan Malabon, malaking tulong ang mga ganitong inisyatiba sa pagpapalawak ng kaalaman at responsibilidad ng kabataan na maging ehemplo na magsisilbing pag-asa para sa mas malinis at mas luntiang kinabukasan. Mas madami pa tayong kabataan na matulungan. Sana madami po kayong nakuhang aral sa film na pinanood nyo po. Please like and follow Ahon Kabataan page para po maging updated po kayo sa mga susunod na proyekto ng Ahon Kabataan. Sana yung mga gantong film is mas may palabas sa publiko para mas maging aware ang mga tao at ang mga kabataan sa epekto ng plastic sa atin. Isa itong paalala na ang plastic pollution ay hindi lamang suliranin ng kalikasan, kundi usaping pangkalusugan na nangangailangan ng sama-samang pagkilos sa pamamagitan ng wastong paggamit ng plastic, tamang pamamahala ng basura, at aktibong pakikilahok ng bawat isa. Maaaring mabawasan ang banta ng microplastic sa susunod na henerasyon. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsulong ng pamahalaang lungsod ng Malabon sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Jeannie Sandoval ng mga programang nagtataguyod sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapalawak ng kamalayang pangkapaligiran ng mamamayan. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Abigail Malik, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Muling namahagi ang pamahalaang lungsod ng Malabon ng tig-10 kilong libreng bigas sa mga Malabuenyo. Sa ilalim yan ng Bawat Bayan Makikinabang program. Sa pagtutulungan ng pamahalaang lokal at nasyonal, ipinagpatuloy ang rice distribution sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program. Sa pinakahuling pamamahagi, tumanggap ng tig-10 kilong bigas ang 595 na pamilyang Malabuenyo upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Target ng programa na mabigyan ng ayuda ang mahigit 20,000 pamilya sa Malabon. Ayon kay Mayor Jeannie Sandoval, layunin ng programa na matiyak na walang pamilyang Malabuenyo ang may iwan sa panahon ng pangangailangan. Maraming oportunidad sa trabaho ang inilapit sa isinagawang job fair ng Peso Malabon, katuwang iba't ibang partner agencies. Nagbabalik si Abigail Malik. Nagsagawa ang Public Employment Service Office Malabon ng local recruitment activity sa Malabon City Hall, katuwang ang B-Home Labor Multipurpose Cooperative at Envision Recruitment Incorporated upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho ang mga residente ng lungsod. Isinagawa ang recruitment activity nitong Martes at Huwebes, kung saan daan-daang bakanteng posisyon ang inalok sa iba't ibang larangan tulad ng engineering, manufacturing, logistics, warehouse, transportation, sales, retail, customer service at administrative support. Kabilang rin dito sa mga trabahong inaplayan
ng mga job seekers ang pagiging aircon technician, electrician, warehouseman, production worker, QA inspector, driver, factory worker, product specialist, retail support at marami pang iba. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Malabon sa pamamagitan ng PESO ang mga programang naglalayong makapagbigay ng trabaho at makatulong sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga Malabueño. Baka manatiling updated sa susunod na in-house job interview. Tumutok lamang sa Facebook page ng Malabon PESO. Nagbabalita mula sa Malabon TV. Ako si Abigail Malik, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon. Mas pinalakas ang kahandaan sa emergency response matapos sumailalim sa first aid at CPR training ang mga jail personnel ng BJMP Malabon. Sumailalim sa first aid at CPR training ang mga jail personnel ng Malabon Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Katmon sa pangunguna ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ang mga kalahok ng sapat na kaalaman at kasanayan sa tamang pagtugon sa mga emergency at pagbibigay ng paunang lunas upang makatulong sa pagliligtas ng buhay sa oras ng pangangailangan. Nagpasalamat naman ang MDRRMO sa Malabon BJMP sa tiwala at pakikipagtulungan nito sa pagsusulong ng kahandaan, kaligtasan at responsableng pagtugon sa anumang sakuna o emergency. Patuloy namang hinihikayat ng MDRRMO ang iba't ibang tanggapan at organisasyon na makiisa sa mga pagsasanay na layuning mapalawak ang kahandaan ng komunidad sa oras ng sakuna. At yan ang mga balitang tinutukan ng Malabon TV ngayong linggo. Para manatiling updated sa mga kaganapan at programa sa lungsod, i-like at i-follow ang aming official Facebook page. Ako po si Abby Peralta. At ako si Clarice Pagobo mula sa Malabon TV, kaagapay sa impormasyon, aksyon at serbisyo para sa Malabon.